Naniwala ba kayo sa panaginip? Kasi panaginip ko to noon. Alam niyo ba yung sa dyaryo na manghuhula na si Jojo Acoin? Yung mga siguro yung nakatira dito sa Maynila. Nababasa nila yun sa dyaryo yun. May kulong yun sa dyaryo, Jojo Acoin. Yung manghuhula yun. Kilalang manghuhula yun si Jojo Acoin. Nagsin ako sa kanya ng kahulugan ng panaginip. Tinanong ko yung panaginip ko na lumilipad ako. Pag hinahabol daw ako ng maraming tao, parang gusto akong saktan, ganun. Malapit daw akong maabutan. Nakalipad daw ako. Lumipad daw ako sa mataas na puno. Doon ako sa puno, nag-stay sa itaas. Kaya hindi nila ako naaabutan. Hindi ako sinasaktan. Palaging ganun yung panaginip ko. Tapos binigay niya sa akin yung kahulugan sa dyaryo. Siyempre bibili ka ng dyaryo para abangan yung sagot niya. Sabi daw, maswerte raw ako mag-abroad. Swerte daw ang ibig sabihin yan. Kung gusto mo niya mag-abroad, swerte ka sa abroad. Ay ako noon, ang anak ko noon maliliit pa. Yung pinaka-bunso 3 taon. Sunod yung 5 taon. Tapos yung 8 taon, mga ganyan. Panganay ko 18 noon, bata pa sila. Hindi ko kayang iwan ba. Nalulungkot ako pagka naisip kong iiwanan ko sila kung kanino mag-alaga. Kasi ang asawa ko noon, nagda-drive yun walang araw-araw, wala rin yun Wala akong panggastos noon sa pag-abroad. Sabi ko, wag na lang ang mag-abroad total. Wala naman akong budget para gastusin sa mga dokumento or requirements ba. Alagaan ko lang mga anak ko. Ako masyado protective sa mga anak ko nung maliliit. Ayaw ko yung napupunta sa iba-ibang kamag-anak para sila mag-alaga. Parang ayaw ko yung ganun. Baka anong mangyari sa kanila. Protective ako ganun. Hanggang ngayon yan, tumanda na tayo. Hindi naman ako nakaranas mag-abroad kasi ayaw kong iwan yung mga anak ko. Thank you for watching. Bye-bye.